pinag-uusapan po dito sa business na to is pagbabago ng buhay. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha bang gusto niyang magbago ang buhay niya. Yan. Mukha bang gusto niyang yumaman? Mukha bang gusto mo masenso? Yan. Okay. So, kasi dito po sa business na to, kung medyo nagmamadali ka ng umuwi, diba? Tinatapik mo na yung katabi mo, kala mo ba 15 minutes lang dito? Diba? Yung iba namang member, nakikita ko, tinatapik na yung yung invite. Mag-react ka naman. In-upsize mo pa yung Coke sa McDo, hindi ka man lang pumapalakpak. Okay, so, kuya, paano po ng slides? Okay, so po kayong mag-alala, kasi hindi po ganun kahaba or mabilis lang po ako dito. So, sigurado po ako, marami dito ang pinakamalaging tanong, ano ba talaga yung pwedeng mangyari sa akin? Tama? Saan mapupunta yung effort na ibibigay ko? And at the same time, sulit ba na magbabayad ako sa ganitong klaseng negosyo? Tama ba? So, yung tanong na yan po ang kadalasang tanong. Especially sa mga first time na uma-attend sa ganitong business. So, bakit ko po yun nasabi? So, dito, isa lang yung slide ko talaga. Isa lang talaga. Pero, isa po ako sa mga taong binago ang buhay ng Alliance in Motion Global. Okay? Paano binago ang buhay? Can you imagine? Ginagawa ko po yung business na to for the past 15 years. Matagal na ba yung 15 years? Sobrang tagal. As in, sobrang tagal na, pero kung tatanungin mo ako, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Bakit? Nagsimula po ako bilang isang estudyante. May mga estudyante bang nandito ngayon? Yun, nagsimula ako bilang isang estudyanteng maduda. Nagsimula ako bilang estudyanteng negative. Nagsimula ako bilang isang estudyante na ayaw sa ganitong klaseng business. Nagkataon lang, nagkaroon po ako ng realization na wala naman palang masamang yumaman habang bata pa. Tama? Wala naman masamang kumita kahit nag-aaral pa. And at the same time, wala naman palang masamang mag-ambisyon na baguhin ang buhay mo. Okay? So bakit po sinimulan ko siya bilang isang estudyante? Kung kanina, teacher, mga professional teacher, tapos flight attendant, ako naman po ay isang professional na networker. Okay? Bakit professional? Palangpakan niyo po yan. Bakit professional networker? Kasi ako po yung tipo ng estudyante na hindi ko na po na-experience mag-apply. Hindi ko na na-experience na maghanap ng trabaho, gumawa ng resume, pumila sa mga job fair. Hindi ko po siya naranasan. Bakit? Estudyante pa lang ako dati, clear na sa akin na magne-network talaga ako. Estudyante pa lang ako, nung nakatikim ako ng konting income, sabi ko sa sarili ko, pag graduate ko, ito na talaga yung gagawin ko. Kaya simula 2010, until sa panahon na to, full-time ko pong ginawa ang business. Kaya yung mga kinukwento po ditong result, legit po yan. Kaya mo rin gawin yan. Pwede ka rin magkakotse, pwede ka rin makapag-travel, pwede kang kumita ng milyon, pwedeng magbago ang buhay mo sa madaling salita. Bakit? Sample. Ayan, tingnan niyo po itong mga nangyari dito. Halo-halo na yan. Nagkaroon ako ng 4 na sasakyan, magandang income, nakapag-travel, nagkaroon ng mga award, nakapasok ng Easy Top 50. To make it short, yung tao pong nagsasalita sa harapan nyo dati ay isang dating estudyante lang din. Kaya nga kung ikaw ngayon, maganda yung kalagayan ng buhay mo, then mas maswerte ka. Kung ikaw nanggaling ka sa maayos na buhay ng pamilya, then mas maswerte ka. Kasi, dati ka nang may edge. Kasi dito po sa business natin, to be honest, hindi po din tinatanong kung matalino ka ba o bobo ka, hindi siya tinatanong. Hindi dito tinitingnan kung maganda ka ba, gwapo ka ba, pangit ka ba, o ano ba, walang tinitingnan. Ang tinitingnan dito, may pangarap ka bang tao? O, tingnan mo nga ulit yung katabi mo, mukha bang may pangarap yan? May pangarap ka dapat. Bakit imagine mo, pangarap na nga lang, wala ka pa, kawawa ka naman. Diba?
Yun ang problema minsan sa tao eh. Pangarap na nga lang, masyado mo pang tinitipid as if may bayad na agad pang nangarap. Kasi ako dati, 19 years old, nung narinig ko na pwedeng yumaman dito, then, game ako. Pwedeng yumaman eh. Diba? Kasi imaginein mo, pag-graduate mo, ganun din naman ang gagawin mo, maghahanap ka ng pagkakakitaan. At kung kikita ka, ano ba talagang gusto mo? Malaki o maliit? Malaki. Ang tanong, bakit ka pumayag sa minimum ngayon? Gusto mo pala ng malaki. Tama? Kasi ako dati, nung narinig ko po sa Bicol, ang minimum wage dati, 2010, 247 per day. Nung narinig ko pa lang yung 247 per day, ang sinabi ko agad sa sarili ko, hindi bagay sa akin yan. Ayaw ko niyan. Sabi ng mga kamag-anak ko, sa Manila, mas mataas, mga nasa 500 plus, hindi pa rin bagay sa akin yan. Pang 6 figures ako, pang 7 figures ako, yun ang gusto ko. Kayo, yun din ba yung gusto ninyo? Then, yung gusto ninyo, nandito po sa opportunity na pinakikinggan nyo ngayon. Diba? Yung pinapangarap mong buhay, pwede po siyang mangyari dito sa opportunity pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga yung sponsor mo ngayon, okay naman, tabikin mo, pasalamatan mo, thank you. Pasalamatan mo. Dapat nga ikaw yung magpamerienda sa kanila eh. Di ba tayo yan? Imagine mo, ikaw na nga pinakitaan ng opportunity, ikaw pa yung pinakain. Tama ba? So dapat ikaw magpamerienda dyan. Kasi baka kung hindi mo to nakita, okay ka na. Sa kung ano mang buhay ang meron ka ngayon. Okay. So next, ito lang po yung gustong i-share sa inyo before ako matapos. Okay? So, marami nang naging kwento kanina, marami nang success stories ang narinig nyo. Then, ito yung gustong i-share sa inyo. Kahit gaano kaganda yung business na nakita nyo ngayon, kahit gaano ka-inspiring ang kwento ni Reggie Malate and ni Harold Sandrino, pag ito dumaan sa utak mo ngayon, lahat ng yan ay baliwala. Kaya nga siya tinawag ng opportunity killers. So unahin natin, pride. Ito po yung kadalasan na pumapatay sa pangarap ng tao. Diba? Paano ko yung nasabi? Nung estudyante po ako, ang dami kong presenta ng business. Ultimong mga profesor ko dati, presentan ko ng business. Ang sagot lang nila sa akin, Sandro, hindi ko linya yan. Diba? Hindi ko linya yan, hindi ko gusto yan, ayaw ko yan. Diba? Kasi ang mindset, ano na lang sasabihin sa akin, Sandro, ng mga kaibigan ko? Professional ako, tapos magne-networking ako. Tama? Eh ako ng time na yun, parang akong nasaktan. Sabi ko, masama ba talagang mag-business? O dala lang din talaga ng pride? Alam mo, sa totoo lang, kung ito po ay isa sa mga iiral sa iyo ngayon, uunahan na kita kapatid, hindi healthy yan sa iyo. Bakit? Anong pinakamasakit minsan? Alam mong hindi okay buhay mo. Alam mong kinakapos ka, alam mong short ka, pero dahil sa pride, hindi mo nakikita yung opportunity nasa harapan mo na. Tama? Bakit? Minsan, manager na ako eh. Supervisor na kasi ako, bro. O tapos, problema pa rin ang pera. Tama? Ngayon, ano yung point? Very simple. Kung ito lang naman yung pumipigil sa'yo, pride, pwede mo na munang itabi yan. Bakit? Mas mahalaga ang laman ng bulsa kaysa sa pride. Sa panahon ngayon. Okay? And doubt, normal po yan na magdududa ka. Kasi tao tayo eh. Ultimo ako naman, nagduda din naman ako dati. Ano yung duda ko dati? What if hindi ito totoo? What if scam to? What if illegal? What if walang sumali? What if walang mag-join? Lahat ng what if ko dati, puro negative. Tanong, kung yun ang mga what if mo ngayon, anong mapapala mo? Wala din. Tama, wala din. Kaya nung na-realize ko yan, pwede mo namang gawin positive yung duda. What if maganda to? What if legal to? What if kumita ka?
What if magkakotse ka? What if maging milyonaryo ka? Makapag-travel ka? Magbago ang buhay mo. Binago na rin yun. So be careful kung ano yung duda na nasa utak at nasa puso mo ngayon. Bakit? Alin man sa dalawa, tama ka. Kaso lang ang tanong, gusto mo ba yung duda na yun? So ako dati, ginawa ko duda positive dapat. Pwede yan, kaya yan. Kasi every time po na nakakarinig ako nagkukwento dito, nakaka-inspire ba? Yes! Nakaka-inspire. Nung time na nakikinig ako na member na ako, medyo tinatamaan ako ng konting duda, pero pag nakakarinig ako na nagsasalita dito, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, kung kinaya niya, alamang kaya ko rin. Tama. Nagawa niya, magagawa ko rin. Diba? Yumaman yan, yayaman din ako. Kumita yan, kikita din ako. Nagkakotse yan, magkakakotse din ako. Yes. Kung gano'n ang mindset mo, maniwala ka sa akin, magsisipag ka ng sagad na sagad para mangyari yan. Okay? Number 3, no money. Sandro, wala kasi akong pera. Di ba? May ganung reason? Sandro, maganda sana yung business. Tatanggalin ko na yung pride ko, tatanggalin ko na yung duda ko, pero wala akong pera. O, diretsahan sa mga first-timer. Sino dito ang problema yung pera? Taas ang kamay. Sino taas ang kamay? O, walang nakakahiya dyan. Hindi pa nagtataas ang kamay. Gusto kong ituro ko pa kayo? Taas ko kayo ng kamay. Huwag po kayo mahiya. Yan. Okay? Alam niyo kung bakit ko tinanong yan? Majority po ng naiimbitahan dito, wala talagang pera. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang walang pera din yan dati? Yes! But even me, nung nakita ko po yung business na to, wala din po talaga akong pera. Can you imagine, 19 years old na estudyante, ang baon 100 pesos per day? Paano ka magkakaroon ng ganong kalaking puhunan? Ngayon ang tanong, paano ka nakasali, Sandro? Eh wala ka naman pa ng pera. Very simple. Ang pinairal ko po dito, paraan kaysa dahilan. But whether you like it or not, kaya mong gumawa ng paraan kung naiintindihan mo para saan yung paraan na yun. Ako po sa totoo lang, sa tagal ko na nagsasalita sa harap, sa dami na ng taong kinausap ko, isa na ng pinaka-realization ko. Kung hindi mo naiintindihan, bakit ka gagawa ng paraan, hindi ka talaga gagawa ng paraan. Pero kung naiintindihan mo, para saan yung paraan na yan, magagawa mo siya. So parang saan pala ko, wala talaga akong pera. Ang pinaka-discarding ginawa ko, tinanong ko muna yung sarili ko, ano yung mga possible? Manghingi, malabo. Magbenta, malabo pa rin. Estudyante ako eh. Magsangla, hindi pa rin pwede. Bakit? Pag estudyante ka, ultimong underwear mo, nanay mong bumili. So wala ka talaga maibibenta, wala ka maisasangla, wala din ang mahingian. Ang only option na meron ako ng time na yon, mangutang. Sino po ang nakarinig na ng salitang utang? Yun. Diba narinig nyo na yung salitang utang? Yes, ang tanong, sino ang naka-experience ng mangutang? Taas ang kamay. O, majority. Diba? Kaso ang tanong, para saan ka dati nangungutang? Birthday, fiesta, baka yung cellphone ng hawak mo ngayon, utang yan eh. Hindi ko sinabi ikaw yun. Diba? So, sanay tayong mangutang. Kaso ang problema natin minsan, natatakot tayong mangutang pag tungkol sa opportunity ang pinag-uusapan. So, ano ba talagang gusto mo? Diba? Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? So, ako nung time na yan, dediretsuin ko po kayo, nangutang po ako sa iba't ibang tao. Diba? Bakit ako nangutang sa iba't ibang tao? Eh, gusto ko talagang sumali. Gusto kong magbago yung buhay ko. And at the same time, nakita ko yung sarili ko, nayayaman ako sa business na to pag gumawa ako ng paraan. O, kaya ngayon ang tatanungin ko, sa mga first timer na nandito, nakikita mo ba yung sarili mo na pwede ka rin yumaman? Yes! Talaga? Yes! O, then mamaya, gagawa ka na ng paraan. Yes! Di ba? Ngayon, fear, takot.
Again, normal po yan. Normal na matakot, especially kung first time kang nakapag-attend sa ganitong klaseng opportunity. Pero ito po yung pinakamalaking tanong ko sa lahat ng takot. Kailan mo lalakasan ang loob mo alang-alang sa pagbabago ng buhay mo? Kailan? Now na. Kung kailan hindi mo na kaya? Di ba? Kung kailan talagang lubog ka na, doon ka lang maglalakas ng loob? Hindi pwede. Bakit? Kung bakit nandito ka ngayon, ibig sabihin may purpose po yan. Paano klaseng kung bakit nandito ka ngayon? Kasi pwede namang hindi ka pumunta ngayon eh. Pwedeng busy ka. Pwedeng inindihan mo lang yung nag-invite sa'yo. Pero the moment na nandito ka ngayon, maniwala ka sa akin, dalawa lang po yung rason na pwedeng meron ka. It's either kailangan mo to, or gusto mo to. Alin ba sa dalawa? Kasi ako nung time na nakita ko to, yung rason na yun, parehas yung rason ko. Gusto ko, dahil gusto ko talagang yumaman. Kailangan ko, kasi hindi talaga okay buhay namin dati. So ikaw, hindi ko alam kung anong reason na meron ka. Pero ito yung lagi mong tatandaan, especially po sa mga nagtatrabaho, na ang problema mo, medyo kapos ang sahod, kulang. Ang solusyon po dyan, hindi magreklamo. Ang solusyon po dyan, hindi manisin ng ibang tao, ng gobyerno, ng kung ano-anong sisisihin. Tandaan mo, pagkapos ka, ang sagot dyan, magdagdag ka ng pagkakakitaan. At ito pong pinag-uusapan natin ngayon, dagdag po ito ng pagkakakitaan para sa'yo, para sa pamilya mo, at para sa pangarap na gusto mong ma-achieve sa lifetime na mo. Clear ba yun? Okay, with that, maraming salamat po sa inyo. But before that, tawagin ko po muna